Good morning po sa ating lahat. Uli, mag-teaching po tayo. Tatapusin po natin yung ay about us having the new birth. No? Tayo na mga tinawag na born again Christian. Kasi maraming may iba, Catholic is a Christian, others are Christians, they believe in Christ, pero ano nga ba pinagkaiba nating mga born again Christian? We need to know. Dapat alam natin kasi kung hindi natin alam pinagkaiba natin sa iba na naniniwala din naman kay Kristo, pag sinabi nilang, pareho lang naman Diyos natin naniniwala din naman kami kay Kristo. Pag ganun ang mangyayari at hindi tayo makaka-make stand, why we are here as born-again Christians. Ano ba yung born again? Relihiyon lang ba yan? Or is it really in the Bible that we are keep on standing sa katotohanan na lahat tayo should be born again? Okay po. Last week, sinimulan po namin in Genesis down to the very problem. And ngayon, idudugtong natin yung kabuuan nung lesson. Okay po? Let's pray. Father, we thank you. We thank you for what had happened in the few hours. Thank you for reminding us that your grace is sufficient and your grace abounds daily, every day, that your grace is enough for us and the grace that we need every day. Yun lang naman talaga yung kailangan namin, yung habag at kaawaan mo. And God, we thank you that that kind of grace is that grace that transforms. Hindi siya yung nagliligtas lang, pero siya din yung habag. Yun din yung habag na nagbabago ng buhay. And thank you, God. Right now, we ask for your cleansing. We ask for your guiding and teaching that when we have this moment, digging deeper in that grace, digging deeper in the truth, that when we receive you, that we've been saved by grace through faith, God, allow that truth to take roots. Lumalim kami sa katotohanan kung ba't kami tinawag na born-again Christians. Holy Spirit, once more, guide us, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Mag-recap lang po tayo for the sake ng mga wala po last week. No? Nagsimula po tayo in Genesis. In Genesis, we are all created in God's image and likeness. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Okay? But again, isang malinaw na malinaw din, hindi po lahat ng nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Yun po yung kailangan nating linawin, no? Kasi pag may nagsabi dyan, anak din naman ako ng Diyos. Paano mong nasabing anak ka ng Diyos? Mamaya part yun nung magiging dulo natin. In Genesis, we are all created in God's image and likeness. Sa hulma, not actually hulma hindi shape lang, no? In the image and likeness, yung being, yung character, yung loob, no? Doon po tayo mas malalim na hinubog. But unfortunately, in Genesis also, yung hulma na yon, yung image na yon, yung likeness na yon, ay nasira. Anong sumira? Kasalanan, no? Paano nasira yon? Inihihiwalay kasi ng kasalanan ang tao sa Diyos. Kaya nga, all the more that we are sinning, all the more that we will not make the image and likeness in us. Napakasimpleng logic po na pwede nating example. Kung sino po yung kasama ninyo, madalas nyo po nagiging kamukha na. Am I right? Pag madalas mong kasama, madalas kang malapit, most of the time, kamukha mo na siya. Kaya nga, nagkakapalitan ng mukha. No? Kaya nga minsan magtataka kayo, bakit parang magkapatid lang yung mag-asawa? Physically, minsan talaga pag magkasama kayo lagi, magkamukha kayo. Pero pag tinignan nyo yung sample na yon, kung sino yung madalas mong kasama at malapit sa'yo, nagiging kamukha mo ng pag-iisip, ng gawi, ng kilos, no? Kaya nga alam na alam mo kapag, halimbawa may kaibigan ka, best friend mo, alam mo kung anong gusto niya.
o order pa lang, alam mo na. Kasi close kayo. No? Close kayo. Your image and yung likeness ninyo, halos magkamukha na. Okay? Now, that's the same setup na ginawa ng kasalanan. Yung kasalanan, inilayo tayo sa Diyos to the point na hindi na natin alam kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi na natin alam o hindi na natin kilala ang Diyos inside of us. So, hayaan ko muna mag-sink in yun. No? Kasi medyo naratsyada ko yung salita. May God sink it. No? Allow God to sink it in our hearts. O nga, no? Pag pala ako ay nalalayo sa Diyos, hindi ko tuloy alam kung anong gusto niya. Hindi ko tuloy alam kung kailan yung gusto niya. And that's our situation. Lahat po tayo, yun yung sitwasyon natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. Nung hindi pa natin tinatanggap ang Diyos. Magkaiba po kasi yun, no? Kilala mo siya at kinikilala mo siya. Mamaya pag-iibahin natin siya. Marami kasi kilala lang ang Diyos, pero hindi kinikilala ang Diyos. So again, this is the original design in Genesis. Nagkaroon po ng problema, nasira yung original design ng Diyos na yon kasi kailangan mag-separate. Pinaalis si Adan at si Eva because God is a holy God and God cannot stay with sin. Kaya pinaalis. No? Kaya nga ulit-ulit na sinasabi ng Biblia, therefore be holy for I'm your God, I'm a holy God. Brother Arn, paano mangyari yun? Makasalanan tayong lahat at nagkakasala tayong lahat. Kaya nga kanina, ang ganda no topic, no? The love of God, the grace of God. The grace of God that justifies and sanctifies us. Yan din yung magiging dulo ng ating pag-uusapan ngayon. Now, that's the problem. Nagkaroon na po ng gap. Original design, nagkaroon ng gap. Yung relasyon, yung pleasure relationship, pleasurable relationship, loving relationship natin sa Diyos. Ngayon, anong ginawa ng tao at anong ginagawa ng tao para makabalik sa relasyon na yon? Parang asawa, pag nagtampo, sinusuyo. Binibigyan ng, ano po ba paborito ni Sister Cathy? Pag sinusuyo nyo? Pulboron. Pulboron. Grabe, pulboron pala, no? So pag binigyan na ng pulboron, okay na kayo. Pwede na ulit mag-away. Pwede, no? Pera? Ay, oo, nako. Yan ang, solusyon sa lahat. Sakit ng ulo, tapal. Sakit ng tiyan, tapal. Pag may pera, no? Sigurado po yun, no? Pulbor. Now, going to the problem, marami po tayong ginagawa na unconsciously, akala natin, makakapagbalik ng relasyon natin sa Diyos. One, good works. Lalo po, yung mga matatanda sa una, lalo kapag sa bukid, sa part namin, ang alam nila, kailangan good works. No? Mas mabait naman ako eh. No? Mabait naman ako, nagbibigay naman ako sa mga nangangailangan. Good, walang problema doon. No? Pero aabot ba yung good works natin sa pamantayan para makabalik tayo sa relasyon natin sa Diyos? Sabi ni Nanay Ana Flor, hindi. No, hindi siya aabot. Never siyang aabot. Kaya nga po, pag binalikan ninyo, I just forgot the name, pero mayroong isang, in Acts, if I'm not mistaken, may isang tao, very good man, nagbibigay ng alms o ng, I don't know if it is, basta pinapuntahan siya ni kay Philip. Basta good work siya. Pero pinapuntahan siya ng Diyos sa isang tao, let me recall later on, pero it's in Acts, I'm sure. Pinapuntahan siya ng Diyos
para ipakilala kung sino talaga si Kristo. Bakit? Anong gustong sabihin doon? May good works yung tao pero hindi kumpleto. Hindi siya kumpleto. Si Cornelio po, that's Cornelius. Isa po, siya po ba yun sa Acts? Hindi ko sure kung siya nga po yun. Apo, yon. Doon po ba binanggit yung ang sambahayan mo ay lahat po naligtas? So yun po. Thank you for the name. Yun po, si Cornelius ay nagbibigay good work, no, yung kanyang ginagawa. Pero kulang. Kilala din po niya ang Diyos. Kaso hindi nga po buo. Kaya po pinapunta, sino po? Si Pedro, no? Si Peter, pinapunta sa kanya para ipakilala ang Diyos. Kaya that time, sinabi, your household, you and your household will be saved. Kaya po mga kapatid, ulitin po natin, hindi po sasapat ang good works natin. Pero, remind ourselves, kung totoo kang ligtas, dapat may good works ka. Linawin po natin yun, ha? Dalawa kasi siya. Hindi ka gagawa ng good works para maligtas. Kasi hindi nga siya aabot. Hindi siya aabot. Kasi none of us is good. Wala ni isa sa atin ang good. Okay? At saka kakapusin. Bakit? Kapag tayo gumawa ng good, most of the time, gagawa lang tayo ng good sa mga ka-good natin. Reality, yung totoo. Di ba? Yung totoo. Most of us, gagawa lang ng good sa ka-good natin. Hindi ganun ang pamantayan ng Diyos. No? Again, hindi sasapat ang good works. Pero, mga kapatid, kung totoong tayo ay ligtas, dapat ang resulta nun, doing good works. Resulta po siya, ha? Kaya hindi rin siya pwedeng ialis sa atin. Kung totoong ligtas tayo, kung totoong Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, nakikita yun sa atin. No? Nakikita yun. Kaya nga kung naghugas ka ng pinagkainan mo kanina, good work yun. Nagligpit ka ng pinagkainan mo, good work yun. May nakita kang electric fan na gumagana, pinatay mo, wala namang gumagamit, good work yun. Resulta yun ng pagkakakilala mo sa Diyos. Clear po? Now, another thing, sakripisyo. Gumagawa po ng sakripisyo ang mga tao para lang makabalik sa relasyon sa Diyos. In English, penance, or in Tagalog, penitensya. Lalo sa kultura po natin, no? Magpipinitensya para lang makabalik sa relasyon sa Diyos. Aabot po ba yon? Aabot po ba siya para maligtas tayo? Hindi. Bakit? Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Kailangan doon tayo sa salita ng Diyos. Bakit hindi pwedeng umabot yung anumang physical sacrifice natin? Kailangan po masagot natin yon. Sige po, Pastora. Bakit hindi siya aabot? Kasi, sa akin lang, di ba? Kasi walang sumasagot. Kasi, is it good work? Sabi, hindi naman sa good work tayo naligtas. So, para sa akin, yung mga sacrifices na dahil sa gawa or like that, hindi makakaabot. Thank you po, Pastora. Correct. Yung good work talagang hindi yan naabot. Now, going to the next point, yung mga sakripisyo, penitensya, o kaya ay mga ginagawa natin na pagpapahirap sa katawan para lang makaabot sa Diyos. Para malapit tayo. Okay? Malapit tayo sa Diyos. Bakit yun hindi pwedeng umabot? Anong sagot ng Biblia doon? Bakit hindi pwedeng umabot yung mga sakripisyo natin? Mag-aalay ng sarili, papasakitan yung sarili, o kaya mag-aalay ng kung ano-ano.
Kasi po sa Bible talagang walang matuwid, wala ni isa. So kung kaya nating iligtas yung mga sarili natin by doing good things, so hindi na kailangan mag-sacrifice ni Jesus Christ na mamatay siya at isave tayo sa kasalanan. Correct. That's the right term. Pero yung isang pinakatanong, bakit yung penitensya, sige, doon na tayo sa particular, yung penitensya, hindi yun naaabot sa pamantayan ng Diyos para tayo maligtas? At Timalu. Sige po, susunod si Nanay Ana Flor. Parang yung sa Proverbs pa rin yun eh. Yun yung sabi, mga bagay na ginagawa ng tao. Ano yun? Pero sa tingin niya tama. Pero ang dulo ay kapahamakan. Yung mga penitensya, yung pagpapahirap sa sarili para lang tayo patawarin ni God, ginawa na nga po ni Kristo yun eh. Tinubos na nga tayo sa kasalanan, nagpakahirap siya sa krus, nagpapahako siya, namatay siya. So hindi na kailangan pa nating pahirapan yung sarili natin. Ang kailangan lang natin, lumapit sa Kanya, tanggapin natin siya. Sabi nga, if you confess with your mouth the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Thank you po. Ay, Ana Flor. Sige. Yun din yung ko. Natapos na ng Panginoon. Sabi nga, naganap It is na. finished. It is finished. It's Ibig sabihin, paid. tinapos na ng Panginoon yun. Hindi na natin kailangang magpakahirap para doon. Kasi inako na nga niya yung lahat ng kasalanan natin eh. Thank you po. Para tayo maligtas. Tapos, naligtas tayo dahil sa biyaya, biyaya, ng Diyos. okay. Hindi sa mabubuting It's only by the grace so that no one can boast. Yeah, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit ano gawin mo, hindi abot. Amen. Kahit magtatatumbling tayo at mag-split tayo, hindi siya aabot. And lahat po yan biblical. And another biblical things, or another biblical verse is that it's only the blameless, spotless, sacrificial Lamb of God. Hindi tayo pwedeng magsakripisyo ng sarili natin kasi hindi po tayo spotless, hindi po tayo blameless, hindi po uubra. No? It's only Jesus Christ who is spotless and blameless. Siya lang yung karapat-dapat na hain, buhay, para po tubusin yung mga kasalanan nating lahat. Kaya po ulit, anumang sakripisyo natin, wala po yan, di po yan aabot para po tayo ay makabalik sa relasyon natin sa Diyos. Okay po. Kasi ang dami nagsasakripisyo talaga. No? Pero, ganun ba yon? Nagsakripisyo na nga ang Diyos once and for all. Sabi ng salita ng Diyos. Once and for all. Nagsakripisyo na ang Diyos out of His love for all of us. No? At lahat pa po ng maiisip ninyo, hindi ko na pahabain yung mga ilan pa, lahat pa po ng maiisip natin, no? Kasi marami pong, may iba pa, ibenta nyo yung, ari-arian nyo. Dapat ibigay nyo yan sa church. No? Marami pa pong bagay na kapag hindi po tayo na pumunta sa Biblia natin, maloloko po tayo. Magogoyo po tayo. Now, what does the Bible say about our giving or our new birth? Paano ba nagkakaroon ng bagong buhay, no? Bagong pagkapanganakan ang isang tao. Sabi nga, no? Sino yung pilosopo na I forgot also the name. Sorry po, kagagaling lang sa yung sabi niya, si Nicodemus, kailangan ba bumalik pa? Pag ba ipinanganak mulik, ibig sabihin, kailangan ko pang ibalik ako sa womb, sinapupunan ng aking ina. No? Pero malinaw na malinaw sinabi ni Jesus, hindi mo alam yung sinasabi mo. Magkaiba tayo ng level ng pinag-uusapan. Ang sinasabi kong kapanganakang muli, malibang ipanganak na muli ang isang tao sa Espiritu. No? In spirit. Yung tubig, it's another part. No? Lahat kasi tayo it's another teaching. Pero wag muna nating palalimin ngayon. Doon lang muna tayo sa introduction. Lahat tayo ay galing born by water. Kasi pag po nasa sinapupunan tayo, lahat po yan ay fluid. No? Kaya nga po,
sabi, ay pumutok na yung panubigan. Ibig sabihin, tubig, yun, no? Born by water and by spirit. Panibagong teaching po yun. Pero ngayon, ang puntahan muna natin, unless someone is born again in spirit. No? In spirit. Hindi niya malalasap, makikita ang kaharian ng Diyos. Paano ba yun? Pasimplihin natin ulit. Brother Ern, ba't ba pinapasimple? Actually, hindi naman siya pinapasimple. Pinapasimple lang for us to understand. Pero hindi po simple yung kaligtasan nating lahat. Hindi po simple kung bakit ka born again. Kaya dapat po yan pinapahalagan. Sabi nga, yung cross na yan, hindi yan cheap. Hindi yan cheap. Buhay po ang itinaya dyan. Kaya hindi yan dapat sinisino-sino lang. Okay po? Now, going to John 3:16 para mas pababawi natin. John 3:16, the Lord is my shepherd. Yun po ba? Baka kasi pati John 3:16 eh. Sige po, sabay-sabay nating i-recite. John 3:16. Okay. So tandaan nyo po, nagsimula tayo, thank you, nagsimula po tayo last week that we are designed to have life. John 10:10b, that Jesus came for us to have life abundantly. In John 3:16, for whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life, that will have eternal life. Pag pinaralel nyo po, no, ganon siya. In John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Now, one way that the enemy is trying to steal, to kill, and to destroy us, the life in us, ay yung hindi tayo maniwala sa Diyos. Kasi sabi, for whosoever believes in Him will have life, will not perish. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala. Now, punta na natin yung pinagkaiba noong naniniwala o kilala at kumikilala. Sabi po kasi nung John 3:16, for whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Hindi po yun yung believe na alam lang. Hindi po. Bakit? Warning, sabi ng Bible, ang demonyo nga naniniwala at nanginginig pa sa Diyos. Nabasa niyo na po ba sa Bible niyo yun? O hindi pa? Even the devil believes in God. Nanginginig pa. Okay? The same word. The devil believes. John 3:16, whosoever believes in Him. Pareho na word. Pero anong pinagkaiba po nun? Hindi po yun yung believe na alam mo lang. No. Whosoever believes in Him will not perish. Kilala at kinikilala. Kasi yun po pinagkaiba natin sa demonyo. Ang demonyo, kilala ang Diyos. Kaya nga sabi, si Paul, kilala ko. Pero ikaw, sino ka? Kaya nga natin ginagamit yung sa pangalan ni Jesus. Hindi mo naman gagamitin sa pangalan ni Nitz Adriano. Walang power yon, no? Walang power. Kaya po ginagamit natin in the name of Jesus Christ. Kaya pag nagpalayas ng demonyo, in the name of Jesus Christ. Kasi, yung demonyo, kilala niya, alam niya. No? Yun po yung dapat na pinagkaiba natin. Sometimes, maraming mga Kristiyano, kilala lang ang Diyos. Kilala. By head. Pero, hindi kinikilala by heart. At doon po pupunta ngayon yung pinagkaiba nating mga born-again Christian.
Kasi if we are really born again Christian, we are now reborn in a new nature. Dapat yun na yung nature natin. Okay? Kaya nga pinapatay natin daily yung flesh natin, that we deny ourselves daily. Doon na ngayon papasok yung sanctification. Yung kaninang tinuturo, kung nakinig po kayo ng preaching kanina. Sanctification, the grace of God. The grace of God justifies and sanctifies. Yung justify saved us. Okay? Pero yung sanctifies, the grace of God sanctifies us because that is the power. Kung natatandaan nyo po, yung kaninang PowerPoint, dalawa. Dito po yung justification, dito po yung sanctification. Justification is the power of God in us so that we can say no to sin. Tandaan niyo po yung pinreach ni Tom kanina. Sin no more. Sin no more. Hindi pwedeng save tayo, born again tayo, pero patuloy pa rin tayong nagkakasala. New birth means new nature. Ibig bang sabihin nun ay matik? Kung sino ka talaga nun, bagong-bago ka na? Hindi. Magic po yun. Hindi po magic ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Ang kilos ng Diyos sa buhay natin would always by His grace, that's why it is from glory to glory until that we will have the glorification. Ulit, tatlo siya. Justification, nung tayo ay kumilala sa Diyos, nang kumilala tayo kay Jesus, namatay para sa atin, sa mga kasalanan natin, nabuhay ng mumuli, at babalik para sa mga kumilala sa Kanya. Justification. Pero may sanctification. Bakit may sanctification? Kasi kung hindi natin kailangan ng sanctification, dapat nung na-justify ka, kinuha ka na ng Diyos. Clear? Kasi kung na-justify ka na pala, niligtas ka na niya, kung hindi ko kailangan ng sanctification, dapat kinuha niya na ako. Hindi eh. Nandito pa rin ako sa mundong ito, na kung saan nagkakasala pa rin ako. Okay? Na nagkakasala pa rin ako. Kaya kailangan ko ngayon nung next process, sanctification. At marami pong mga anak ng Diyos ang hindi pinapahalagan ang proseso ng sanctification. Ang alam lang, ligtas naman ako eh. Hindi pwedeng ligtas ka pero walang nagbabago sa mindset mo. Walang nagbabago sa kilos mo. Walang nagbabago sa pananalita mo. Hindi pwede yun. No? Kailangan may ebidensya yung may ebidensya yung pagtanggap mo na yon sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Justification. Now, ulitin ko po, maraming mga anak ng Diyos, maaaring kabilang tayo some point of our life, no, na hindi po nagbababad in sanctification. Importante po ito, sanctification. Pag binuklat niyo po ang Biblia ninyo, ulit-ulit po yun, nasasabihin ng Diyos. Sanctify yourself. Set apart yourself. Ano pang malinaw na sinasabi? Yung alam natin lagi, in Matthew 6, if I'm not mistaken, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Marami kinakalimutan yung in His righteousness. Ano ibig sabihin in His righteousness? Sanctification po yun, mga kapatid. And His righteousness, sanctification. No? Kapag sa mundo, pwedeng mangupit, pero dahil ikaw ay anak na ng Diyos, you will choose what is righteous in His sight. Hindi ka mangungupit. At marami pang iba na sample na pag pinasimple natin, simple nga lang, no? Yung may bote doon sa may baso sa dispenser, may dalawang mug dito, may dalawang
bote ng Coke doon. Mga simple lang po yan, mga kapatid. No? Pero bakit ganon? Anak ako ng Diyos, born again Christian ako, pero yung mga simpleng bagay na magtapon, maghugas, hindi ko magawa. Bakit? Hindi po natin kailangan palalimin masyado ang Bible. Ang Bible ay dapat ina-apply practically. No? Righteous po ba na kapag uminom kayo ay yung ininuman ninyo, dadalhin nyo sa lababo? Righteous po ba yon? Righteous po ba na kapag po may nakita kayong kalat, pupulutin ninyo? Righteous po ba na kapag may ininom kayo na kung anumang katulad po nung Coke na yon, ay itatapon nyo po yung pinag-inuman ninyo? Righteousness, no? Pero born again po tayong lahat nandito. Amen? Born again po ba kayo? Born again po tayo, no? Yun po yung pinagkaiba dapat natin sa iba. May buhay na binago at binabago ng Diyos. Until that we will be glorified. Until that we will be glorified. Marami po kinakalimutan tong sanctification na part. Okay po, now new birth. Puntahan na po natin lalimin pa natin yung topic. Ulit po, the image of God nasira because of sin. Now, anong solusyon? Sinabi na po natin, good works, hindi solusyon yan. Sakripisyo, hindi yan solusyon. Magsakripisyo ka man ng kung anumang buhay mo, property mo, kung anuman, hindi yan sasapat. No? Ano lang po ang sasapat para makabalik ka doon sa original loving relationship with God? Bumalik ka sa Kanya. Kaya ang ganda ng topic kanina. Ano po yung huling conclusion? Ayun, buti naman may nakatanda. Thank you, Lord. Come home. Yung huling conclusion, come home. When you come home, decision po ba yun nung nasa bahay na o yung pupunta pa lang sa bahay? Pupunta sa bahay. Hindi po decision yun nung nasa bahay. Kaya kahit po, balikan na natin yung prodigal son, kahit po gustong-gusto nung tatay na makita yung anak niya, pwede naman niyang ipahanap, pwede naman niyang gawin ng lahat, hanapin niyo yung nawawala kong anak. Ginawa po ba niya? Hindi. Kasi it should be the decision nung bunsong anak. Ganon din po tayo. Nung naligtas tayo at paalala po sa ating lahat, it will always be personal. Kaya anak ka ng pastor o kung sino man, hindi ibig sabihin nun ay ligtas ka na. Hindi din ibig sabihin na nagpupunta ka sa church, halimbawa si Gabe at si Gran, hindi ko po alam kung, not until that I will guide them to the Lord. Hindi ko pa rin alam kung i-guide ko man sila, kung pipiliin nila ang Diyos. Pero that's my role bilang itinalaga ng Diyos na maging tatay nila. That's my role na dalhin sila sa church, ipakilala ang Diyos. Now, I don't know kung kikilalanin nila ang Diyos sa buhay nila. But that's my prayer. No? Kaya nga po mga kapatid, hindi din ibig sabihin na lahat tayo ay pumupunta ng church, ibig sabihin ay ligtas na tayo. Meron din po kasing gumagawa na attendance checklist. O kaya pupunta ng church para masabing ligtas. Hindi po nakakapagligtas ang pagpunta ng church. Katulad din po ng paggawa ng mabuti. Parallel natin. Medyo straightforward to, pero yun yung katotohanan. At uulitin ko, hindi po nakakapagligtas ang pagpunta ng church. Okay? Pero kung ligtas ka, dapat pumupunta ka ng church. Naget nyo po yung katulad ng good works? Yung good works, hindi ka niyan ililigtas.
Okay? Pero kapag ligtas ka na, dapat may good works ka. The same thing, hindi ka pupunta ng church para maligtas ka. Pero kapag ligtas ka na, dapat pumupunta ka ng church. At dapat church ka. Kasi ako yung church. Ikaw yung church. Malinaw po yun? So, bakit hindi pwedeng pag pumupunta ako ng church, mapabilang na ako sa pamilya ng Diyos? Hindi po ganun yun. Halimbawa, may pumunta dito, umattend, tapos, ay, anak ka na ng Diyos. Hindi po ganun iyon. Sample natin. Nay Ana Flor, bumisita ako sa inyo, nakitulog ako. Okay? So, pinakain mo ako, tapos nakita mo, malakas pa lang kumain. Sabi mo sa isip mo, next time, sana wag nang pumunta si Brother Ern sa bahay namin, no? Nag-take out pa, no? After that overnight, Nay Ana Flor, ako ba ay anak mo na? Hindi, no? Guest lang. Paano kung naging 1 linggo na akong dumadalaw sa inyo, nakitulog? Abuso na yon, no? Abuso na, no? The same sample, mga kapatid, hindi porket pumunta na ng church once, twice, o kung ano man, ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Po. Apo. Good. Pinakain niyo po ako. Good works po, pero hindi po siya, ginawa niyo po yun kasi ligtas na kayo. Apo. Apo. Correct po, correct. Ulitin po natin. Kaya ka po makakagawa, sa totoo po, kaya lang po tayo nakakagawa ng good dahil naligtas tayo. Sabi ng salita ng Diyos, apart from me, you cannot do anything good. John, if I'm not mistaken, 15. The vine. Apart from me, you cannot do good. Kaya hindi dapat nababaliktad yung proseso. Ang proseso muna, mapabilang ka muna sa pamilya ng Diyos. Paano? Ulit, John 3:16, that you will have new birth in Christ when you believe in Him as your Savior and Lord. Nababaliktad natin madalas yan pag Jesus is my Lord and Savior. Dapat po ang una, siya muna po ay naging Savior mo, kaya mo siya gagawing Lord ng buhay mo. Hindi pwedeng gagawin mo siyang Lord, hindi ka pa niya sinave, wala pa kayong relasyon. Savior mo muna siya, saka mo siya gagawing Lord ng buhay mo. Ate Malu, may... I guess it's part of sanctification na rin na sinasabi, no? Kasi when we were justified, pinawalang salaan na tayo ng Diyos. Ang kasunod nga nun is sanctification. Pinapaging banal na tayo. So yung yun nga nakakalungkot nga, maging kanina sa message, and even ngayon, maganda rin talaga na pinag-aaralan natin sanctification. Kasi karamihan sa mga born again na sinasabi, parang natapos na dun sa salvation, save ako. Pero tama, hindi pa malaya. Kung ano yung dati niyang ginagawa, ganun pa rin. Yung kasalanan na dati niyang ginagawa, continuous pa rin. Where in fact, pinawalang sala na tayo, we are justified by faith, dapat it would follow na yung sanctification. Pinapaging banal na tayo ng Diyos, unti-unti binabago niya tayo, kaya nga tayo gumagawa ng mabuti na, diba? Kasi I guess para sa akin lang po I guess it's part of sanctification. Kaya hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo. Amen. At dugtong ko, thank you, Ate Malu. Sanctified means, eto kasi, alam niyo, sa totoo po, kaya natin gumawa ng mabuti. Halimbawa,
si Sister Nitz, dahil alam kong mayaman siya, gagawan ko siya ng mabuti. Kasi in my heart, maibabalik ni Sister Nitz. Yung hikaw pa lang niya, pag binigay niya na sa akin yung natawa. You see my point? My sample? Pwede po tayong gumawa ng mabuti, but the problem is the intention of the heart. Malibang maligtas muna itong puso, itong isip na to, mamamali po yung intention. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Pero kung itong puso na to at isip na to ay naligtas, hindi lang si Sister Nitz ang gagawin kong mabuti. Walang pipiliin yung gagawin kong mabuti. Na-get niyo po yung difference? That's a sanctified good work. Kasi malinis yung intention. Balik po ako dun sa sample ko. 4 minutes na lang po. Sabi ni Nay Ana Flor, hindi ako magiging anak ng basta-bastang ganun na lang. The same thing po, hindi porket gumawa ako ng mabuti, nagpenitensya ako, uma-attend ako ng church, ibig sabihin nun ay kabilang na ako sa pamilya ng Diyos. Mapapabilang lamang ako sa pamilya ng Diyos kung siya ay muli kikilalanin ko, tatanggapin ko bilang tagapagligtas at Panginoon. Okay? Sana wag na natin mapagbaliktad na Panginoon na tagapagligtas. Although, technical lang yun. Pero gusto kong ituro sa atin, hindi pwedeng tanggapin mo siya agad ng Panginoon nang hindi mo muna siya tinatanggap na tagapagligtas. Okay po? That's new birth. Marami pa pong topic when it comes to being born again. Madami pa pong Bible verse. Pero doon lang tayo sa basic muna. In John 3:16. Ano po yung nagbunsod kung bakit po tayo napabilang muli sa pamilya ng Diyos? Babalik po tayo sa Genesis. Ano ulit? Yung bakit tayo may relasyon? Bakit pleasurable? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos because He loves us. At kaya tayo muling gustong ibalik ng Diyos sa relasyon sa Kanya because John 3:16, for God so loved the world. Ikot-ikot lang, di ba? Pero bakit hindi natin maipaliwanag, bakit hindi natin matayuan, bakit hindi natin matanggap na tanging pag-ibig ng Diyos ang makakapagligtas at makakapagbago sa atin? Katulad ng topic kanina. Hindi din pwedeng sasabihin ko, babaguhin kita ng pag-ibig ko. Halimbawa, mga kabataan, meron kayong natipuhan, kaso hindi Christian. Sasabihin nyo, babaguhin kita ng pag-ibig ko. Imposible yun, no? Tanging pag-ibig lamang ng Diyos na nagbibigay ng grasya, kahabagan, at kaawaan ang makakapagbago ng buhay ng isang tao. At yan po yung nararanasan nating lahat. Yan po yung naranasan natin nung tinanggap natin ang Diyos. That's born again Christian. Yun yung pinagkaiba natin sa ibang kumikilala na si Jesucristo ay namatay, nabuhay na magmuli at babalik. Ulitin ko po sa inyo, marami pong naniniwala at kinakanta pa yan, no? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Marami pong naniniwala. Pero hindi po lahat ng naniniwala ay nagtitiwala o kumikilala. Now, I'll end with a question. After, baka may tanong pa kayo. I'll end with a question. Born again Christian nga ba talaga ako? Kasi kung born again Christian ako, ano yung mga ebidensya ng pagiging born again ko? At ano yung pinagkaiba ko sa mga ibang nagsasabing kumikilala din sila kay Kristo? Kailangan ba glamoroso yung pagbabago ko? Hindi. Kailangan ba totally magbago ako? Hindi. Agad-agad.
pero from glory to glory until Jesus returns sa mga kumilala sa Kanya. Okay po. So that's third topic, new birth, born again, kasi papasok na po tayo sa totoong discipleship. Ang totoo pong magiging disipulo lang ng Diyos ay, kaya tandaan nyo, Savior and Lord. Ang magpapadisipulo lang sa Diyos ay yung kinikilala siyang Lord. Next topic na po kasi natin is the cost of discipleship. So, kaya dugtong-dugtong po siya. Okay po. Pwede bang mag-discipleship yung hindi talaga kumikilala sa Diyos? Pwede, pero matagal. Ang tagal ng proseso, hindi kayo magja-jive. Hindi po magja-jive yun. Kaya po ang pumapasok into discipleship, yung talagang kinikilala siyang Lord. Yung tinanggap siyang Savior. Para po mabilis yung proseso. Okay po. Ate Malu. May, siguro po once and for all, may tanong lang po ako. Especially yung pong mga kabataan dito na ang magulang ay born again na. Pwede po ba nating matanong sila kung paano sila na born again? Kasi, halimbawa, lumaki na sila dito sa loob ng church eh. Baka ang ano nila is, porket nag-a-attend na sila dito sa church, born again na sila agad, diba? Kumbaga parang, siguro tanong for them or tanong pwede na sagutin. Para maging malinaw lang sa lahat, especially sa mga bata na nandito. Okay. So, it's a challenge, I think, na gustong ibigay sa atin lahat, particularly sa mga kabataan ni Ate Malu. It's a challenge to really search our hearts kung ako ba ay attendee lang o born again ba talaga ako. Will not ask you to answer. Siyempre, hindi naman namin kayo on the spot na sagutin iyon. But we're challenging you, all of you, on behalf ng inyong head, Christian. Maybe you could have a time, magsulat. Okay, tama naman po yun. So, challenge sa inyo, sa ating lahat. Ako po, ito, to all. Try to write. Kasi sa Bible School, pinagsulat po kayo ng testimony. Pinagsulat ng testimony. Now, that's one thing na pwede nyo pong gawin. Ba't nga ba ako paano ako naging born again? Paano ko nasabing born again ako? Ano ba yung dinaanan ko? Write. Try to write. Wala din mag-a-assess. Walang ipapasa. Pass your paper. Walang ganon. No? Pero, it's a challenge. Ngayon kasi, kung ipapapasa namin yan, ako, for me, now, I'm challenging all of you. No? Kahit matatanda na, try to write. Ano nga ba yung born again experience ko? Bakit natin challenge yung bawat isa? Mga kapatid, napakalapit na pong dumating ng Panginoong Jesus. We need to make sure that our born again Christian life is authentic. Authentic po. Dahil pagbalik ng Diyos, there would be separation of authentic at hindi authentic. That is sad truth para sa mga hindi totoo, but that is a glorious truth para sa mga anak ng Diyos. Hindi siya nakakatakot. I'm excited for that. Pero kailangan kong yung sarili ko siguraduhin. Kailangan ko i-ready yung sarili ko that I am in the process of sanctifying myself. So it's a challenge. Try to write.
A simple question nga din, ba't ba ako ma-attend ng church? Bakit nga ba? Ate Man. Maging specific po tayo dun sa question para sa in general na naging born again na ba talaga ako? Hindi yung meron na ba akong born again experience. Kumbaga talagang sick mo sa sarili mo, talaga bang nagkaroon na ako ng personal na relasyon sa Diyos? Tinanggap ko na ba siya? Kasi mahirap magsabi ng experience mo kung talagang never mo naman pala talaga siyang tinanggap pa. At kaya ka lang nandito, nanay ko nandito, tatay ko nandito, or may mga kaibigan ako. Parang naging go with the flow lang yung isang tao, lalo na pagkakabataan. Tapos kasama lang siya ng pamilya niya. Pero dapat maging sure tayo sa sarili natin kasi magiging, ano ba tawag doon? Accountable tayo sa personal nating relasyon sa Diyos. Kasi espiritu natin sa kabilang buhay, ang nakasalalay dito, hindi para go with the flow lang sa mundo na to, di ba? Kaya para masabi natin na tayo ay may born again experience, try muna nating tanongin sarili natin na katanggap na ba ako ng kaligtasan mula sa Diyos? Although yung naman talaga is offer ng Lord para sa atin. Maging sure tayo, hindi yung si mama, si papa, magche-church. Kaya ako sa totoo lang po, pag may inaaya ako at hindi ko siya niluto sa prayer, hindi ko siya mismong pupursigihin na idaling kita sa church. Mayroon kasi ang Lord na kaparaanan, di ba? May kaparaanan ng Lord, hindi natin alam. Na baka kasi umattend lang yung tao na yon, magiging Christian siya sa kasabihan. Di ba? Christian yan. Yung buhay niya, sabi mo nga, di ba, bro, yung quality as a Christian. Di ba? Yun yung kailangan natin. Hindi yung, kasi nagiging kapintasan din tayo sa iba kapag doon ma-attend yun sa GIOS. Tapos may personal po kasi kaming experience dyan kasama namin sa buhay. Kasama namin. Pero yung palang personal na buhay niya, nagiging go with the flow lang din siya sa buhay sa amin. Kumbaga parang hindi pa rin talaga ganoon ka meron siya. Kasi kapag meron na po yung isang kabataan, mararamdaman naman natin yon sa pananalita, sa pangatwiran, sa buhay niya. Di po ba? Yun naman yung talagang Kaya pagka yung tao hindi ganun kalalim o talagang makikita natin yung buhay niya Kahit sabihin mo nga, bro, na sige, magpasa kayo or meron siyang sasagutan. Yung sagot niya hanggang utak lang, hanggang ulo lang. Pero yung sagot niya, hindi mula sa puso. Hindi nagiging quality yung pagiging Christian. Doon din po tayo, hindi po siguro ako nalalayo sa tinatapik natin, pero hindi nagiging quality yung pagiging Christian. Ang pangalan po ng Panginoong Jesus, yung napipintasan, hindi po yung pagkatao lang natin. Saka yung pangalan din po ng church, na kinakainiba natin. Yun lang po. Okay, thank you, Team Mayan. So, balikan lang natin, wrap up natin. Again, we're not trying to impose. We're not trying to higpit, no? Kasi sa totoong buhay, kahit po higpitan tayo, no, kung hindi din naman po talaga, again, transformed, yung ating renewed, yung ating isip at puso, hindi po yan mangyayari. I'll go back, I'll wrap it up. Now, what does it mean to be born again? Balik lang po natin sa totoong core ng pagiging born again natin. Because I have experienced the love of God. Ganun lang po. 1 Corinthians 13, napakalinaw. No? And in John 3:16, for God so loved the world. Maliban na maranasan po natin yung pag-ibig na yon, no? Maranasan natin yung pag-ibig na yun. May makakapagsabi po ba dito kung sino sa atin ang Sister Nitz, ligtas yan. Ito hindi to ligtas. Ito hindi din to ligtas. Ito. May makakapagsabi po ba sa atin? Wala. No? Wala.
The same thing, ito pong born again life natin, hindi ko pwedeng, wala akong pamantayan na, ano to, born again to. Ito mukhang hindi pa to born again. Wala akong ganon, pero ang Bible meron. No? Ang Bible meron. Kumilala sa Kanya. Kaya nga ngayon, again, yung born again life na yon may resulta. May bunga. Hindi pwedeng born again pero walang bunga. Yun yung sinasabi na dating lasinggero pa rin ngayon, teka, born again ba talaga? Naninigarilyo pa rin, teka. Pero hindi pamantayan yung hindi naninigarilyo, born again na. Nag-get nyo po ba? Kasi pag lumabas ako, ang daming hindi naninigarilyo dyan. Sasabihin ko ba, kumbaga po ang tawag namin dyan sa English ay logic, yun nga, or anagram. Ibig sabihin, sample, medyo umaba tayo, pero kailangan nating linawin kasi yung pinag-uusapan natin. Sabi, lahat ng itim ay kalabaw. Therefore, lahat ng kalabaw ay itim. Totoo ba yon? Hindi. May kalabaw pong puti. Albino. Na-get nyo po. Ganon din po, hindi ibig sabihin na, hindi naninigarilyo, Christian na yan. Get nyo po. Pero may bunga po ang pagiging Kristiyano. Yun yung malinaw. Yun po yung dapat malinaw sa ating lahat. Yun lang po yung mga sample ko kasi yun yung medyo evident. Pero meron pang iba. Dati kong chismoso pa rin ako. Teka, merong mga bagay kasi na hindi natin nadidil eh. Ang nadidil lang natin yun, kitang-kita. Dati kong matatampuin pa rin ako. Abay, teka. Dati akong sugarol. We need to really assess ourselves. Kaya yung pinag-usapan natin ngayon, kaya nga po, ang kaligtasan po ba ay by group? Lahat ng nasa Diyos, ligtas yan. Personal po ang kaligtasan. Kaya po walang makakapagsabi, hindi ko po mapipinpoint, ligtas, hindi ligtas, hindi ligtas. Personal po siya. Kaya po may mga ganitong turo para po masigurado natin personally, no? Sa mga personal nating buhay, sa mga quiet time natin, siguraduhin po natin na tayo ay talagang kabilang sa tahanan ng Diyos. Kahit po kayo mag-asawa, uma-attend, pero personal po eh. Kami, dinadala namin mga anak namin, personal eh. It's always personal. Okay po. Now, going back to the challenge, lahat, try to be quiet. Try to write down. Ano nga ba yung sinasabi kong born again ako? Ang isa pa, pwede mong ilista. Dati magagalitin ako, ngayon, hindi na gano. Konti na lang trigger ko. Dati, gastador ako, palautang ako, pero ngayon, hindi na. Nagpapautang na ako, nagpapahiram na ako. Try to assess personally. Okay po. In reality, ang nakakakilala lang po talaga sa inyo at sa akin, yung Diyos ko. Yung may likha sa akin in Genesis 1. Siya lang yung totoong nakakakilala sa akin. Sa isip ko, sa puso ko, sa lahat ng patungkol sa akin, siya lang ang nakakakilala ng totoong totoo. Kaya ulit, kailangan bumalik sa Creator. Okay po. May tanong po. Ate Mian, may tanong pa? Nick, ba kailangan linaw? Okay. Kala ko kasi hindi pa malinaw. Wala naman. Okay. Sige po. Again, we'll move to the next
part nitong discipleship. The cause of discipleship, ano ba talaga yung bakit ka magiging disipulo ng Diyos. Now, if you have questions po na hindi malinaw sa inyo, kaya po may teaching, magtanong po kayo. Kasi hindi din to pagpapalain ng Diyos kapag it will divide us. Kaya po tayo nagtiteaching para po ma-unite tayo sa katotohanan. Okay po. Pag po may mga tanong kayo, please approach me. Approach niyo po ako. Approach si Ate Malu. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Kasi pag mayroon pong hindi malinaw sa isipan ninyo, divided po yan. Madidivide po yung isip nyo. Okay po, mas mainam pong magtanong. Ulitin ko po, pag itong teaching na to, dinidivide lang tayo, itigil na po natin to. Kasi hindi po to yung objective ng teaching. Ang objective po ng teaching, magkaisa tayo para po pag lumakad tayo, iisa tayo. Unless two agree to walk, Amos 3:3, no? Unless two agree to walk. Kaya po may teaching. Tanong po. Wala na kayong tanong. Nakaisang oras po tayo. 11:15 tayo nag-start. Kung wala na pong tanong, let's seal it in prayer. Father, we thank you. We thank you that we are grafted. Dinugtong. We are adopted back sa inyo pong kaharian, sa inyo pong pamilya. And we thank you, God, that we are so called to be born again Christians. At dalangin ko po, Lord, sa bawat isang sa amin nandito, lumalim talaga yung kahulugan ng pagiging born-again Christian namin. Huwag lang siyang makita sa pangalan ng church, huwag lang siyang makita kapag linggo, huwag lang siyang makita na pag nasa loob kami ng church, God, makita siya even after ng Sunday, sa bawat araw ng pamumuhay namin, makita siya. And Lord, if there are parts and areas ng buhay namin na kailangan pa ng habag mo, ng grasya mo, upang mabago yon, dalangin ko po, Lord, let it flow. Let your grace overflow sa area ng buhay namin na hindi pa born again. Kung yun ay yung bibig namin, Lord, let your grace overflow sa bibig namin. If it is in our finances, Lord, let it overflow sa finances namin. Lord, if it is on our mindset, let your grace overflow sa mindset namin. Hanggang sa maging kawangis mo kami. Ano yung wangis mo, Lord? Ang wangis mo is love. Your image is love. Your likeness is love. Lord God, make us imager. Lord God, make us reflector of love. Not only in this church, not only in our family, but Lord, make your love so evident that we will be light and salt of this earth. Thank you, God. Thank you na kapag bumalik ka, ang gagawin lang namin is to love you. To go back in that love relationship with you. We don't need faith anymore. We don't need hope anymore. We don't need anything else anymore when we return to you. Ang gagawin na lang namin is to love you. So God, will you please let that love overflow in each one of us. That kind of love that changes everything. In Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless everyone. Huwag po mahiya magtanong pag may mga tanong.